we are the Group 4 and we will be presenting our system, the Budget Services Office or the BSO portal, a web-based budget allocation and tracking system for the Polytechnic University of the Philippines. So let's begin for next. So for our introduction, once again, in the Philippines, there are 113 state universities across the country, but a single shared problem arises amongst every university. Inefficient allocation and tracking of a university's budget have been one of the biggest problems in each state university that has yet to be addressed. According to a study by Bambayo 2024, there is a challenge of prioritizing university proposals for resource allocation is maintaining transparency and fairness along the process. The main problem within the BSO is that the current process lacks complete budget preparation system. Next. The problem statement, first is the unreliable and outdated Google site. Second, the manual paper-based process. Number 3 is the prone to errors and data leakage. Number 4, no tracking, transparency, or automation. Number 5, time-consuming and inefficient workflow. For our objectives, this project seeks to overhaul the existing budget allocation and tracking system and improve it to help better deal with the heavy traffic the Budget Services Office receives, making it convenient for them to work. Specifically, the study aims to 1. Develop a web-based budget allocation and tracking system. Number 2. Eliminate the manual submission of and usage of paper. Number 3. Automate data inputs through a web-based system. Number 4. Connect different academic departments. Number 5. To forecast budget resources. And then number 6. To smartly recommend budget resources. So, here's our quality assurance report po. Quality assurance na po kami under the supervision of our QA professor po, si Sir Nino Espeto po. So, nag-base po kami is sa test cases po namin na nagawa po. So, for general, we have 44, end users 55, unit head 67, BSO 90 test cases, the vocal and UBDCC 21 po. So, nakapag-test, general test po kami. So, next. So, lahat yung users niya? Yes po. So, 5 po yung users na. So, start po tayo. Let's begin the walkthrough. This is the landing page of the BSO portal where you'll see the login and sign up buttons. First, let's go our sign up. Fill up the form with your name, email using .pup.edu.ph. We temporarily use the Scholar na bayad po kasi wala po kami ng .pup or sa faculty staff po. And then select your sector, office, and the role that will define your access in the system. And after that po, verify your email using the code set in box and make sure to agree to the terms and conditions to create an account or to complete your registration. Once done, you can now log in using your credentials. For this walkthrough po, we'll use a sample account starting with the end user that will be discussed by Ibanez. Babalik ulit objective 1. Let us eliminate manual submission. Okay, so eliminate manual submission, paano yung gagawin? I-scan yung image. Sa eliminate the manual submission po, currently po kasi the BSO caters po yung mga... Hindi nga, paano nga? Explain nila sa system, tapos automate inputs, tapos connect different academic departments. Forecast budget. Okay, recommend. Sige. Let's try to automate the budget proposals and notify the end user. For example, yung name of program po natin is CCIS Federation. Mag-select po tayo ng department based sa office. So, ang office po, ang department po under ng CCIS is CCIS Laboratory, Computer Information,
example po, sa CCIS graduation, kailangan nila ng sound system. Sound system, automatic na po na nag-fill up yung object of expenditure and alignment class with item description. And then also, since sound system po is procurement, so select natin is procurement, and then required po tayo mag-upload ng procurement plan. Procurement plan. And then, magsaselect po tayo ng form. Makikita po natin kung ano lang yung budget ceiling for that one. Say, 128,000. Sino nag-input ng budget ceiling? Later on po, ma'am, sa BSO boost yung... Sila mo Yes po. So hindi mo magagalaw. Yes. Sige nga, sige nga. Alit mo daw, Sige nga, sige sa yung body ceiling mo daw. budget ceiling. Dinidisplay lang po talaga si budget ceiling po for the budget proposals. So, iniiwasan po ng BSO na mag-under budget and over budget. So, kaya po may Sakto lang. Yes. Sakto lang. And then, strategic objective po, let's say, 11.4, automatic na po yung pillar and strategic goal. For that funding one po, select na po anong fund natin siya kailangan si October. Teka, meron bang validation ng funding man? Hindi, wala. Ano po siya, ma'am? Kasi proposal pa lang. Yes po. So, naka-base po talaga siya sa... So, ang end user po is pwede siya mag-add ng item and add down. Pero for now, kapag hindi pa naman po siya sure, pwede siya i-save. And then, come back to it later po once finalize na. And then, kapag done na po siya, pwede yun nang submit for unit head review. Okay. So, paano malalaman yung result ng budget office? So- I-approve na niya or disapprove? So, punta naman tayo sa unit head. So, ano po kasi siya, ma'am, Dr. B. So, may hierarchy po siya. So, yung system po is naka-base po dun sa hierarchy. Next po natin is si unit head po. Si unit head po, siya na po yung mag-review po nung sinubmit po ni end user to validate po na lahat po ng in-input ni end user is correct po. So, pwede po siyang mag-edit. Ito po yung sinabit ng end user kanina. And then, Approve, disapprove sa baba. Tapos hindi yung person. try po tayo mag-add ng PAP as unit head. Let's say, CCIS, year and employee. Department, CCIS. And then, item description po is, since wala dito yung employee bonus, may option po tayo to add employee bonus. Employee. Ay, sorry. Employee. Yung object of expenditure po, alam nyo na, since naka-base siya sa item description, kayo na po yung mag-i-input. So, PS, personal service, allotment class, So, disclaimer lang po, ma'am. Sa object, kaya po yung object of expenditure po, pati yung allotment class po, is manual pa rin po ini-input. Kasi po, yung others po, bihira lang po siya ma-utilize po. So, nagbe-base po pa din po talaga dun sa drop-down na nandun po sa item description po. Then, once done po, i-review ng unit head, they can also rate it for BSO. So, paglipat naman po kay BSO, papakita na din po namin kung saan po sila nag-allocate ng budget po. So, I believe start tayo po dun sa budget ceiling po. So, sa budget ceiling po, ito po yung hinahanap niyo po kanina. Dito po, dito na po sila mag-allocate ng fund per specific sectors/offices po. So, kunyari po mag-allocate po tayo ng CCIS fund na 20,000 na initial. Then, seselect niyo po yung sector, pati yung office. Academic. Yun lang. Ito lang. So, pwede mo Yes po, pwede po. So, based din po sa inputs ni Budget Services Office is meron po kasi yung mga funds na nag-share po yung different sector and offices. So, that's why pwede po. So, yan po. Added na po yung bagong fund po na linagay namin. Then, visible lang po siya dun sa kaninang budget proposals po ni end user pati po ni unit head po.
Eh, paano yung historical fund? Yung last year? So yung Usually, nire-renew na lang yun. Yes po ma'am. Sa historical po natin ma'am, makikita din po siya sa budget proposals po na pag change po, kunyari po, let's say extension fund po. Past data po namin is meron pong extension fund, so for 2024. Then let's say change po siya into 2025 na inedit po yung budget. Makikita po mismo dun sa past budget proposals po na may nakasulat po na historical. So meaning po na-change po yung budget allocation nila for this year po since na-change po yung yun po yung fund po. Ano, ba't may funds lang na fund? Ay, ito lang yung example. Nag-example lang po. Ganun. Naglagay lang po. Pero dapat hindi ganyan. Yes po. Yan po yung Yung kakagawa lang po namin. kakagawa lang po. So tinest po namin yung availability po. CCIS fund lang naman. Siguro pag nalagay yung definition mo kung ano-anong klaseng fund yan. Fiduciary fund, is that? So ayun po, inside din po pala ng budget ceiling, pwede din po mag-edit and then delete po ng funds. So mag-reflect po lahat ng ito sa budget proposals po ng end users pati po ni unit head po. So let's say mag-edit po tayo for CCIS, yung amount po na ma-edit po is magre-reflect na po agad sa budget proposals po ni end users and yun po yung gagamitin nilang fund po. Wala bang, yung budget limit na isa-set nyo, is that something na may parameter? Like, for example, if I set too high a budget limit, meron ba yung ano? Ay, hindi pwede yan. Sa proposal form po, parang dun po makikita yun ng user yung variance na since nandun po yung budget ceiling ng fund, naka-display na rin po dun yung fund amount lang po na makikita ng users. And then, habang nag-a-add po sila ng item, nag-a-adjust din po yung variance dun. And bago po nila masubmit yung proposal form, need po na maging zero po yung variance kasi prevent po ng BSO na mag-under budget and mag-over budget. So, sa proposal nyo nakalagay. Opo. Yes po. Ayan po ma'am. So, need po talaga ma-zero po yung variance. Ibig sabihin po kasi ng variance, yun po yung yung sobra. So, may excess po. Dapat po makita po ni BSO na allocated po lahat ng funds na inallocate for them po. Yung call it really variant. Yes po. As in count. Yes po. Yes po. Yun po talaga. Also, BSO can also edit po the full proposal form and optionally add Yung proposal na yan was sent by the college. Yes po. And the form was dyan na paano magpapasok? Or Yes po. or ano, dyan na mismo Yes sa po. system. So magsa-start po sa end users po. Then sa tapos po ni end users sa unit head na po siya mapupunta. Then pag once na ma-validate po ni unit head, parang siya po kasi yung boss ni end user. Then pag verify po na okay po lahat or may changes po siya, tsaka lang po siya ipapasa po ni unit head. So, knowing po na napunta na po sa BSO yung proposal, meaning po, napunta na po kay unit head and si unit head na po nag-verify and last checking po para to submit. And the routing will happen within the app. Yes po. And how does it affect yung current DPS namin? Meron kasi kaming document tracking system. So, will it align with that? Or paano siya ma-incorporate with the current DPS? Meron kasi ang document tracking system currently. Lahat ng document na sinasubmit, binibigyan ng DPS number, and doon, natatrack namin dito na kami. So, how will it be operational together with that? Sa current system po kasi namin, hindi pa po naka-integrate yung sinasabi niyo po yung sa separate na ano niyo po, na document tracking system. Pero yung dyan naman po, kapag meron, mababview niyo rin po yung mga files na sinend niyo po. Kapag review niyo po yung nasubmit yung proposals. And then pag nag-scroll po kayo sa item, makikita po dun yung kung anong file po yung nakalagay po sa specific item. So, technically po ma'am, yung sinasabi niyo po is yung separate po na for document tracking po is sa amin po naka-integrate na po siya mismo dun sa budget cycle po namin na makikita niyo po yung mga proposals niyo po na ginagawa niyo po. So, instead of it being na bibigyan ka po namin ng ticket na pwede nyo po i-track, is natatrack nyo na po mismo sa budget cycle page po namin. Sino mo nagsabi niya sa budget? Si ma'am in front. And she is fine na this is a separate module on its own. Yes po. So, allow us to ulit po ma'am na to
explain po ulit yung budget cycle po talaga, ma'am. So, again po, yung budget cycle po consists of 4 na cycle po. Ang sa amin po is yung pinakauna po, which is the hardest po, is yung budget preparations po, which is this one po. Second po is yung legislations, which is nandun na po papasok si DBM na nagso-consolidate po ng data. Then, It's outside of the yes po, ma'am. Then, pangatlo po is yung execution, which is yung approved and implemented na po na budget allocations for those sectors and offices inside the PUP. And then number 4, which is yung accountability po. Ito na po yung monitoring to ensure na may compliance po with the allocated funds po. Dito po papasok si COA and then si DBM po. So yung sa amin po is specifically po straightforward po for budget preparations only po. Yung po kasi yung pinaka lack of system ng BSO currently po. Nahihirapan. So, sa una lang yan. Yung outside of that, kasi DBM na yung susunod. Diba? Yes po, ma'am. Pero pagkatapos na pasok ulit tayo dito, diba? Yung implementation. Yes. Tapos pagkatapos ng labas ulit ng PUP, DBM, and Yes po. Like ano po, ma'am? Basically po, ito po is preparation po talaga ng budget ng per sector and offices po. So, pag sinabing kailangan namin ng ganito po, so dito po nila i-propose para ma-check po ng BSO and ma-deliberate po ng UBDCC po. So yung variance na nasa taas na pinakita nyo is really more of the plan on how it will be all used in the Yes, budget. yes po. Yung actual, ito yung napag-usapan natin dati na hindi nyo, not within your scope, no? Yes. Yes po. Kasi parang ang sabi nila is hindi na yun part. Yes po. Actually po nakapag-meeting, countless of meetings na din po kami with the BSO po. And yun din po yung nasabi namin na hindi po talaga siya part ng BSO. Separate ano po siya. So, accounting po siya. So, hindi po siya pasok sa BSO. Basically po yung BSO lang po talaga is nag-allocate and then tinitingnan po nila if na-allocate po ng properly yung mga budget and then kasama din po sila pag-deliberate ng budget po ng whole PUP system po. And generally, parang ang ginagawa nito is that the colleges which will be requesting for budget will request it to your system. Yes po. Lahat yun automated data. And then it will be routed to budget Yes for po. their assessment. Yes po. And that's it. Yes po, ma'am. And then, yun po, yung hinamon nyo po is yung AI and then yung forecasting po, which will help po talaga in allocating budget po na para ma-utilize po lahat ng budget na binibigay po ni BSO. So how does AI So ito, let's try this a little more. Our total review, AI dashboard, BSO na lang. Sige. So, yung BSO Portal AI dashboard po, for the end user po kasi, ang pinagkaiba po nila. Sa end user po, specific yung results lang po ng office nila yung makikita nila. Kunyari, ako po user. CCIS user po ako. Then yung result po na makikita nila dyan is base lang po dun sa office nila. But for the BSO po is nakakonsolidate na po lahat ng offices and sectors. But can I see first yung for CCIS? Okay. Hindi pa rin. Opo. At user. Ayan po. So, yung sa forecast po, base na po yun dun sa nahingi po namin the last 2 years na data po sa BSO. So, yan po yung magre-reflect. And then yung para po dun sa projected next year needed, yan po yung na-forecast na ipapropose po nila for the next year base po dun Actual sa... ba yan? Yes po. And yung 6 million is for the next year? So- Ito po naman po, yung sa funds, ito po yung gamit data lang po. Pero yung sa forecasting and AI po, ang nagawa po namin is yung sa actual data na po. Forecasted for 2026. Base to that sa actual. Yes po. So, for the past 2 years, 11 million yung nagagamit namin. Opo, historical average po. So, yung projected next year needed is 14 million, more than double each year of the last 2 years. How did they come up with that? It's more than Yung more than sinend po double. kasi, yung sinend po kasi sa aming proposal form, dalawa lang po. Yung una po, yung 2024, parang ang konti po nung, technically, ang konti po nung nirequest po nila na fund. And then pagdating po dun sa 2025, ang laki na po nung, parang ang laki na po nung request, ang laki po nung pinagkaiba. Kaya yung, since limited nga po yung data, 2 years lang po, parang ang laki po nung difference pagdating po dun sa
But once na makakolect po sila ng data through the years, mas magiging accurate na po yung Or can forecast. you see the details? May details pa yan? Yung, or total lang ng projected needed? Total lang. Walang wala siyang detalye. So, ang sunod naman po is yung AI budget recommendation system. So, ginamit po namin si Gemini para po makapag-generate po siya ng recommended budget and reason po nila for the top 5 expenditures po ng office na po yung CCIS. Gumamit din po kami doon ng historical data from the proposal forms and Meron ba proposal wala items po. tayong, sorry po, wala tayong basehan how we came up with 14, diba? Parang kung sana nagbigay siya ng details kung ano yung binigyan niya ng malaking allocation on the basis of the past 2 years. Hindi parang yan, i-accept na lang natin as is. Yan yung kailangan total. Pero there is no justification why you came up with 14 or AI came up with 14. There has to be something na paano niya in-allocate yun, di ba? And sana meron din kayong so this is per year, per year. Pero yung past years, ang nakalagay dito last 2 years because that is all you have. Opo. Pero pwede bang ipasok namin yung year that you would want to, yung ba yun, 2024? Pwede namin gawin 23, 22, ayan. So yung dito po sa historical spending po namin, since naka-bar graph po, is yung dalawa po dito is dummy data po. Yung 2025 po kasi current po siya. So yung 2024 po, ito po yung pinaka-accurate po. So dito po sa historical spending po, makikita po natin kung ano po yung ginagamit ng specific sector/offices po for that year po. So ito po yata yung hinahanap niyo po kanina na. Yan yung true yan data. Yung 2024, yes po. So, yan po talaga yung nagagamit po ni CCIS po for 2024 po, which is yung modernization of upgrade of CCIS facilities and equipment. So, dito din po kasi nag-base yung sa forecast po and sa AI po. So, do we need yung yung forecast AI, how we came up with that amount? Para din makita natin na, ito yung kailangan namin baguhin. Kasi pwede nyo i-update yan, di ba? Hindi po forecast na AI yan. Yan yung gagamitin natin. So, makita niya yung detail, itemize, para malaman namin kung saan kami mag-adjust. Sunod ko yan, ha? Next po, bali sa archives naman po, ito na po yung very straightforward naman po siya. So, for, Wait lang po, sorry Yung pinamitan niyo was CCIS, pinamitan niyo ulit for the entire BSO. Yes, po. yes po. And so sa forecast po, same lang po siya dun sa CCIS, pero sa kanila, instead po na isang office. Per yung buong sectors na po yung nakalagay, and yung reasons po is yung top 3 na may pinakamalaking changes nung base po dun sa past year. Meron din kayo sa baba na yung Yes. katulad. So ito for the entire school, for that matter. Yes po. Nakalagay dun yung kung anong sector, OBPA, yeah. So yung naka-display po ma'am na anim po na sectors ma'am is yun po yung napili po namin. Though under po ng 6 sectors po na yan is yung linagay po namin sa scope namin na 10 offices po. So 10 offices po talaga siya ma'am. So pag tinaas nyo po sa area budget recommendation system is nandiyan po yung sector drop down then yung office and unit po. So pagka pinili natin, kaya lang again yung forecasted budget is for the entire school. Yes po. Likewise, we would like to request na sana yung projected budget na yan would be Itemized po. per sector, at least per sector. So Okay. makita natin kung sino yung malaki, yung binigyan niya ng allocation based on AI. And then ma-check din ng bawat sector, tama ba to?
Tama ba itong pre-check ng AI? Tsaka, Kung may details din, mas maganda. tsaka, di ba may total budget na nire-release sa DBM? Tinanong niyo ba kay GBSO? Magkano yung total budget approved for PUP? Muna. Kasi doon kayo magpo-forecast, hindi naman kayo pwede over and above doon sa i-release ng DBM. So, separate, once again po ma'am, separate po yung tinatakan niyo po na approved na po na budget po. So, yung sa amin po talaga is naka-base po solely po on the budget proposals itself po. So, kung ano po yung na-propose po, so dito po yung pumapasok ma'am. So, kada propose po nila, kahit po nag-propose sila ng, let's say, not accepted po, is pinapasok niya po dito. Kasi yun po yung formal po kasi yung pag-propose ng budget allocation po or budget proposals po ng end users and unit head po. So separate po talaga siya with the DBM po na approve. So hindi po siya Hindi pasok siya po. dependent sa Hindi po talaga, DBM approved hindi po talaga budget. ma'am. Ano po talaga siya Ganun ma'am? ba sila sa DSO? Parang So, yun po ulit yung sa budget cycle po natin ulit ma'am. Babalikan po talaga natin yung budget cycle po is number one po kami talaga po yung gumagawa for the budget proposals itself po. Solely lang po talaga. So yun po kasi yung pinaka ma-hectic po na process po ni BSO kasi doon po nagsa-start lahat ng pag-allocate po ng budget for the PUP itself po. So kung wala pong concrete na budget proposal system po is hindi po na-allocate ng maayos po yung mga funds na needed to approve po nito. Yun, mag-allocate. Kaya lang ang issue ko is baka mag-over siya or under budget. So hindi papasok. Alam naman natin, again, conditional. Pag hindi nagamit ang budget, pinupull out yung DBM. Will there be an added feature of your system that should include also the DBM approved budget? So currently po talaga wala po. So explain lang po ulit namin ma'am. Doon po sa pag-over po and then under budget po, under po siya nung budget proposals which is yung variance po. So doon po talaga, hindi po talaga pwedeng mag-submit si BSO, si end users and unit head po unless na zero po yung variance. So hindi po siya talaga technically pwedeng magpasa ng over or under ng budget po. Pagdating na po sa BSO, makikita po nila na zero po yung variance. Ang ibig sabihin ni ma'am, mga sobra-sobra yung i-propose against yung sa ibibigay naman sa akin. Pero I Okay po. understand. So, Yung variance na yun, this is the full utilization Yes. of the proposed budget. So- ang gagawin lang dyan ng BSO, isa-slash nila yan on Yes. the basis of the DBM recommendation. So- Ganun lang gagawin nila dyan. Ano po ma'am? So, since 5 po yung roles po namin na meron po, so doon po papasok si UBDCC po. Yun na po talaga yung ultimate na deliberation po ng lahat. So, sila po, pag napunta na po yung budget proposal kay UBDCC, sila na po, kumbaga, separate up yun, in other words. Oh. Separate software. alin po? Yung pag-decide ng ng university board, Within the portal din po siya. meron din kayo. Sa UBDCC po. So, Sige nga kayo. pagpunta po ng proposal po kay UBDCC po, sila na, ano po siya, pag napunta po is deliberation na po. So, nandun na po si BSO, si end user, si unit head, si UBDCC, si Focal. Then, doon na po nila pag-uusapan yung budget on the spot po. So, with that being said po, doon na po pag-uusapan po ano po yung approve, ano po yung hindi po approve. Ito po yung sa phone bago dumating ang yung BTCC. Pwede po silang mag-recommend or if not recommend po or optionally po mag-add ng